Sa malayong kabundukan, may mga katutubong naninirahan. Katutubong kulang sa supply ng edukasyon at pagkain, pero pinipilit pa ring magsumikap at mabuhay. Kailan ka aalis? Tanong ng ina ni Saya sa kanya. Sa susunod pong araw, tugon ng dalaga. Naihanda ko na rin po ang mga damit ko at nasabi ko na kila Tio Jonel na sasabay ako papuntang sakayan ng barko. Si Saya ay katutubong Aita na nais makapagtapos ng pag-aaral at maging abogado. Gusto niyang patunayan sa maraming tao na hindi hadlang ang kahirapan at pinagmulan niya para matupad niya ang kanyang pangarap. Gusto ring maiahon ni Saya ang kanyang mga magulang sa kahirapan. Gusto niya ring maialis ang mga ito sa lugar nila at itira sa isang lugar na ligtas at hindi malayo sa kabihasnan. Anak, mag-iingat ka doon sa Maynila ha? Kapag hindi mo na kaya, bumalik ka na lang sa amin, sabi ng ina ni Saya. Nanay, magiging ayos po ako doon. Kaya wag na kayong mag-alala, nakangiting sabi ni Saya. Ngumiti ang kanyang ina bago siya yakapin. Si Saya ang pangatlo sa 5 magkakapatid. Lahat ng mga kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya at lahat ng mga ito ay umaasa pa rin sa mga magulang nila kaya't mas lalo silang hirap. Mabuti na lamang at nakakuha si Saya ng scholar sa eskwelahang papasukan niya. Nakapasok din siya bilang katulong sa pinagtatrabahuhan ng kanyang tiya. Pagsasabayin ni Saya ang trabaho at pag-aaral para lamang makatapos. Dumating ang alis si Saya. Malungkot ang kanyang pamilya dahil ito ang unang beses na mawawalay siya sa mga ito. Mag-iingat ka doon, Saya, sabi ng kanyang ina. Kapag hindi mo na kaya, balik ka na agad. Nay, tatawag po ako palagi. Kapag po bumalik na ako, abogado na ako, nakangiting sabi ni Saya. Palagi kayo mag-iingat ni tatay ha? Magpapadala po agad ako ng pera sa unang sahod ko. Anak, mas intindihin mo ang pag-aaral mo doon. Ayos lang kami, sabi ng kanyang ina. Saglit pang nagpaalam si Saya sa kanyang mga magulang bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan ng kanyang tiyo. Hindi sanay si Saya, pero kailangan niya magpakatatag para sa pangarap na gusto niyang maabot. Nang makarating si Saya sa Maynila, bahagya siyang nanibago sa paligid. Nangangapa-ngapa pa siya, pero kalaunan ay unti-unti na rin siyang nasanay. Hi! Bago ka rito? Napahinto si Saya sa pagpupunas ng hagdan nang may lalaki nagsalita. Nag-angat ng tingin si Saya at bumungad sa kanya ang anak ng kanyang amo na hindi nalalayo sa kanyang edad. Opo, sagot ni Saya. And ikaw rin yung transferee sa school ko, di ba? Tumango lang si Saya. Okay, nice to meet you. By the way, ang cute ng hair mo. Mukhang pansit canton. Natawa ang amo ni Saya bago maglakad palayo. Bahagya namang napangusi si Saya bago mapahawak sa kanyang buhok na kanyang insecurity. Hindi niya inaasahan na may magsasabi ng bagay na iyon sa kanya. Hindi naging madali para kay Saya ang bagong buhay niya, lalo pa at isa siyang katutubo. Nakakatanggap siya ng pambubuli dahil sa kanyang kulay at buhok. Ganoon pa man tinitiis sa laman ni Saya dahil gusto niyang magpatuloy. Si Saya lang ang naka-perfect sa exam natin, sabi ng professor ni Saya. Napangiti naman si Saya dahil hindi niya inaasahan ang ganoong bagay. Ma'am, sigurado ka po ba? Tanong ng babaeng maikli ang buhok na madalas na manghamak sa kanya. Hindi mo sure, baka nandaya yan
o ninakaw ang copy mo na sagot? No, Saya won't do that. Nagsalita ang amo ni Saya na kanya ring kaklase. She's smart. Kahit ipaulit ang test sa kanya, paniguradong makaka-perfect pa rin siya. I agree with Mr. Reyes. Sang-ayon ng professor. Napangiti naman si Saya bago maupo. Kinagabihan nga ay agad tinawagan ni Saya ang kanyang mga magulang. Nakisuyo lang si Saya sa kanyang tiyo dahil walang cellphone ang kanyang mga magulang. Nay, naka-perfect ako sa exam. Nakangiting sabi ni Saya. Sabi ng prof ko, matalino raw ako, kaya pwede akong ipaglaban sa mga quiz bee. Sobrang proud kami sa'yo, tugon ng kanyang ina. Magpapadala po akong pera sa inyo bukas. Bumili po kayo ng masarap na pagkain, sabi ni Saya. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Akala ni Saya ay magiging maayos na ang lahat, pero nagkaroon ng problema sa bayarin niya sa school. Nawala ang pambayad niya ng exam, kaya naman parang may iyak na siya. Saya, may problema ba? Tanong ni Blake sa kanya, ang anak ng kanyang amo. Nawala yung pera kong pambayad. Naiiyak na sagot ni Saya. Baka hindi ako makakuha ng exams. Dapat nagsabi ka kaagad. Sabi ni Blake. Sige na, pumasok ka na sa susunod mong klase. Ako na ang magbabayad ng exams mo. Ha? Pero nakakahiya, tugon ni Saya. Ngumiti si Blake. Mas mahalaga ang exams mo, Saya. Sige na. Sobrang laking pasasalamat ni Saya sa lalaki bago dumiretso sa kanyang klase. Dahil sa kabutihan loob ni Blake, naitik lahat ni Saya ang kanyang exams. Hindi nga lang niya alam kung paano siya makakabayad sa lalaki. Blake, kamusta ang exams? Tanong ng ina ni Blake sa kanya. Tahimik lamang si Saya sa isang gilid habang naghihintay ng utos. Istrikto ang mga amo ni Saya pero mababait naman. Medyo mababa po ako, sagot ni Blake. Pasensya na po sa inyo, Daddy. Medyo mahina talaga utak ko. Anak, sinabi na naman namin sa iyo na huwag mo i-pressure ang sarili mo, sabi ng daddy ni Blake. Kung ano lang ang maabot mo, ayos na sa amin, sabi naman ng mami ni Blake. Napangiti na lamang si Saya habang nakatingin sa mag-anak. Bigla niyang na-miss ang pamilya niya. Mama, magpa-tutor po ako kay Saya. Biglang sabi ni Blake na ikinagulat ni Saya. Ang talino po ni Saya. Siya ang nangunguna sa school namin ngayon. Yun naman pala eh. Nakangiting sabi ng ginang bago lingunin si Saya. Saya, pwede bang tulungan mo ang Blakey namin? Dadagdagan na lang namin na sahod mo. Gustong tumanggi ni Saya pero pumayag na siya dahil may utang na loob siya kay Blake. Isa pa, dagdag din yon para sa pagpapadala niya sa kanyang pamilya. Hindi naman naging mahirap para kay Saya ang pagtuturo kay Blake. Kaso makulit ang lalaki na nasasabayan niya naman. Nagkapalagayan din sila ng loob at naging magkaibigan. Anong plano mo kapag nakapasa ka ng board exam at naging abogado? Tanong ni Blake sa kanya. Una, uuwi ako sa amin, sagot ni Saya. Sunod, maghahanap ako ng trabaho. Tapos, mag-iipon ako para magpagawa ng bahay na hindi malayo sa kabihasnan. Tsaka ko ispoil ang pamilya ko. Napakabuti mong tao. Nakangiting sabi ni Blake. Sigurado akong matutupad mo lahat ng pangarap mo. Ngumiti si Saya. Matutupad mo rin ang iyo. Siguradong sigurado ako dyan. Habang mas tumatagal, mas nahihirapan nga si Saya.
Pagod at puyat ang kalaban ng katawan niya, kaya madalas siyang dapuan ng sakit. Hindi naman yun ininda ni Saya dahil alam niyang kaunti na lamang ay matutupad na rin ang kanyang pangarap. Kaya mo to, Saya. Pagpapalakas niya sa kanyang loob. Kakatapos niya lang mag-breakdown dahil namimiss na niya ang kanyang pamilya at masama rin ang kanyang pakiramdam. Hindi alam ni Saya kung ano ang gagawin niya. Mabuti na lamang at nandyan si Blake para sa kanya. Tama ng iyak mo at uminom ka na ng gamot, sabi ni Blake bago siya abutan ng gamot at tubig. Kaya mo yan, Saya. Palagi lang ako nakasupport sa iyo. Salamat, Blake. Tugon ni Saya bago inumin ang kanyang gamot. Nararamdaman ni Saya na unti-unti na siyang nahuhulog sa lalaki. Pero ayaw niya munang isipin yon. Mas nagpo-focus siya sa kanyang pangarap at priorities. Dumaan ang mga taon at buwan. Lahat ng pinagpaguran ni Saya ay nasuklian lahat. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos ng halos kamatayan niyang pinagdadaanan ay natupad na ang pangarap niya. Abogado na ako, nanay! Umiiyak na sabi ni Saya mula sa kabilang linya. Nanay, may anak ka ng abogada. Nakapasa po ako sa board exam. Dinig na dinig ni Saya ang iyakan at sigawan mula sa kabilang linya. Napatawa naman siya bago magpunas ang kanyang luha. Saya, abogado na tayo. Umiiyak na sabi ni Blake bago siya yakapin. Saya, maraming salamat sa mga tulong mo. May maipagmamalaki na rin ako sa parents ko. Kinalingan mo rin naman kasi, Blake. Kaya deserve mo yan. Tugon ni Saya bago humiwalay sa yakap. Nakapasa pa talaga yung Aita na yan? Naagaw ng pansin ng dalawa ang mga matatandang babaeng nag-uusap-usap. Hindi ko akalain na may Aita na papasa bilang abogado. Sabi naman ng isa pang matandang babae. Hindi ba at boba ang mga kagaya niya? Excuse me po. Hindi na napigilan ni Blake ang sumabat. Hindi po porket hindi nakapasa ang mga mahal niyo sa buhay. Tatapakan at yuyurakan niyo na ang pagkatao ng taong pumasa. Oo, Aita po si Saya. Isa po siyang katutubo. Oh, ano naman po ngayon? Nakapasa siya at hindi mababago na ang pinagmulan niya kung ano siya ngayon. Ang tatandaan niyo na, ganyan pa rin ang mindset niyo. Sinaway naman ni Saya ang lalaki. Pasensya na po sa kasama ko. Pero tama naman po siya. Imbes na i-comfort niyo ang pamilya niyo, inuna niyo pang yurakan ng pagkatao ng iba. Sabi ni Saya at ngumiti. Opo, Aita ako. At I'm proud to say na ang Aita na kagaya ko ay isa ng ganap na abogada. Umuwi nga si Saya sa kanila at nag-celebrate. Pero pagkatapos nun, bumalik din siya agad sa Maynila at nag-apply sa mga law firm. Dahil sa magandang record si Saya at dahil sa interesante niyang buhay, natanggap agad siya sa malaking law firm, kung saan natanggap din si Blake. Unang kasong hinawakan pa lamang ni Saya ay naipanalo niya agad, kaya tumanggap agad siya ng maraming papuri. Sa unang sahod ni Saya, sinimulan niya ang pagbili ng lupa at pagpapagawa ng bahay nila sa Maynila. May nahanap siyang pwesto na kung saan ay tahimik kahit pa malapit lamang sa syudad. Ang galing mo talaga, attorney. Nakangiting sabi ni Blake kay Saya. Sana naman, manalo rin ako sa puso mo. Ayan ka na naman, Blake, sabi ni Saya. Seryoso ako, Saya. Sabi ni Blake. Gusto kita. Noon pa man. Pinipigilan ko lang dahil alam kong masuunahin mo ang pangarap mo. Pero, bakit ako? Tanong ni Saya. Dahil ikaw ang babaeng pinili ng puso ko.
Sagot ni Blake bago ngumiti. Kapag naipanalo kong aking kaso, papayagan mo kung manligaw ah? Ngumiti si Saya at tumango. Gusto rin naman niya ang lalaki at gusto niya ring sumaya ang puso niya, kaya naman nahayaan niya ang sariling umibig. Pakiramdam ni Saya ay naging worth it lahat ng kanyang paghihirap. Bukod kasi sa naiahon niya ang pamilya sa kahirapan at bukod sa nakilala siya ng karamihan at naitampok sa magazine, nakatagpo rin siya ng ulirang lalaki tinanggap siya ng buo kahit pa nga siya ay isang katutubo. Akalain mong kayo pala ang magkakatuluyan, sabi ng ina ni Blake. Gusto ko yung anak nyo. Kahawig mo Saya ha? Para maganda. Napangiti naman si Saya. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin at sa pamilya ko. Saya, wala namang rason para hindi ka namin tanggapin. Tugon ng ginang. Isa kang mabuting tao at matapang na babae. Masaya kami at suporta sa inyo ni Blake. Mami, pangako kong magiging mabuting asawa ko, sabi ni Blake at ngumiti. Ang tagal kong hinintay si Saya, kaya't hindi ko sasayangin ang lahat. Dapat lang Blake, kapag may ginawa kang kalokohan, kami pa mismo ang magpapademanda sa iyo, sagot ng ama ni Blake. Natawa naman si Saya bago sumandal sa lalaking kanyang mahal na mahal. Hindi maganda ang mga nagdaang pagsubok kay Saya. Ang daming naging rason para bumitaw siya sa kanyang pangarap. Pero dahil sa kanyang goal, siya ay nagpatuloy. Nagpapasalamat si Saya sa mga taong naniwala at nanindigan sa kanya. Nagpapasalamat din siya sa mga taong nanghamak sa kanya dahil mas lalo pa siyang nagpatuloy. At ngayon, sobrang proud si Saya na sabihin sa buong mundo na siya ay isang abogadong katutubo. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!